Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 7, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, nandito pa rin po yan sa may eastern section ng Taiwan. At yung isa naman pong minomonitor nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay isa ng ganap na bagyo. At ito nga po ay tinataglay yung lakas na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso po yan na aabot ng 70 km per hour. Almost stationary nga po yung kanyang direksyon. At ito nga po ay isa sa nagiging main factor din, itong dalawang sama ng panahon na ito sa paghatak nga po sa hanging habagat. Iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan, dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan dahil po sa habagat. At ito naman pong bagyo na ito ay mababa naman ng tsansa na pumasok sa ating bansa, dahil posible nga ang direksyon nito ay patungo sa may karagatan ng Japan. At habang itong low pressure area na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility, sa mga susunod na araw nga po, ito nga po ay posibleng mag-intensify pa or mag-develop pa unti-unti, at meron nga po siyang 45% chance na maging isang tropical depression habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa prediction ng European Center. Pero ito nga po ay patungo pa rin palabas ng ating PAR line, at patungo pa rin po yan sa may karagatan ng Japan. At habang merong panibagong low pressure area muli na mabubuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi naman po siya makaka-epekto sa ating bansa. Dito nga po sa southwest monsoon ay apektado naman po niyan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, at kasama po dyan ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Dumako na nga po tayo sa ating rain map animation. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan natin na makulimlim lamang yung kaulapan sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mamaya asahan natin na tuloy-tuloy po na may pagkulimlim ng kaulapan sa Visayas, at may tsansa naman na ng posibleng may hina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Palawan, at dito nga po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ganun din nga po dito sa may parte ng western section ng Northern Luzon, may tsansa po ng mga isolated rain shower po dyan. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan po natin na maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon, maliban nga lang po sa may parte ng Palawan at Zamboanga Peninsula, may mga pag-ulan po tayong posibleng asahan. Sa Metro Manila naman, asahan natin may tsansa ng isolated rain shower sa gabi o sa madaling araw. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ganun pa rin po magiging makulimlim ang kaulapan ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po August 8, asahan po natin na patuloy pa rin nga na imomonitor itong low pressure area, na isa pa rin po yan sa humahatak sa habagat. At sa umaga nga po, mababa naman ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pero pagdating nga po ng hapon at ng gabi, tataas nga po yung posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 9, yung low pressure area ay almost stationary pa rin nga po yan dito sa may eastern section ng Taiwan, habang yung habagat ay nakaka-apekto pa rin sa ating bansa. Pagdating naman po ng hapon,
tataas po ang tsansa ng posibilidad ng mga pag-ulan sa may parte ng Luzon, at pagdating naman po ng gabi ay mababawasan yung mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 10 ng umaga, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating po ng hapon, tataas po ang posibilidad ng mga pag-ulan, pero pagdating po ng gabi ay bababa muli yung mga tsansa ng pag-ulan. May mga tsansa po tayo ng mga makakaranas ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan sa madaling araw. Pagdating naman po ng August 11, mababa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa umaga. Pagdating po ng hapon, medyo mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa western section ng bansa, at pagdating po ng gabi ay mababa muli ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 12, ay may tsansa nga po ng pag-ulan sa western section ng Luzon, at pagdating nga po ng hapon, tataas po ang posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung mapapansin nga natin, yung low pressure area pa rin na minomonitor natin ay andito pa rin po yan sa Philippine Sea, habang may dalawa pang sama ng panahon na nabubuo sa labas ng bansa, pero ito po mababa naman ng tsansa na pumasok sa ating bansa. Pagdating naman po ng August 13, dito nga po magkakaroon ng development, itong sama ng panahon o yung low pressure area nating minomonitor ay posible nga po ito maging tropical depression, habang yung isang sama pa ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ay isa ng ganap na bagyo, at ito, ang tungo nga po nito ay sa karagatan pa rin po ng Japan. Pagdating naman po ng August 14, patuloy nga po na matataas ang mga posibilidad ng pag-ulan dahil nga po dito sa paghatak sa habagat ng sama ng panahon. At pagdating naman po ng August 15, asahan po natin na tuloy-tuloy nga po magkakaroon muli tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa habagat, at ito nga pong sama ng panahon ay patungo po yan dito sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng August 16, asahan natin sa hapon may tsansa ng mga pag-ulan sa may western section ng Luzon, at pagdating naman ng gabi ay mga pulupulong pag-ulan na lamang o isolated rain shower ang posible nating maranasan. Sa ngayon nga po, hanggang August 16, wala naman po tayo sa ngayon na inaasahan na posibleng bagyo na direktang tatama o makakaapekto sa ating bansa. Pero again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.